Magandang araw mga kabugtag. Kabugtaw, ang pag-usapan natin ngayon ay xenophobia at saka canophilia. Ang xenophobia, takot sa injek at pagmamahal, paghanga sa mga Amerikano. Bakit ganon? Sa psychology, ang phobia ay sinasabing irrational fear, mga pangamba, mga takot na walang basihan. Basta na lang matakot, no? At ang philia ay galing sa salitang Grego na gusto, ano, hangarin, desire, ano bang pagnanasa, no? Kaya nga may philia, phedo, boy, little boy, then philia, uh, may gusto sa mga batang lalaki na maliliit. Uh, Kaya nga may pedophilia, no? Yung mga pervert na nang-aabuso ng kabataan. Ang mga Pilipino na may xenophobia, takot sa inchik. Totoo kaya to? Maaari, no? Sa nakikita natin ngayon na parang very effective yung narrative sa pag-demonize sa China kasi may underlying cultural current or undercurrent na andyan na sa malay tao, sa diwa ng mga Pilipino na para bagang may likas sila na pagdududa o takot o suspetso sa mga inchik. Maniwala kayo sa hindi, pero ito'y nagsimula pa nung panahon ng mga Kastila. Kasi sinabi ng mga Kastila sa mga Pilipino na mga inchik daw ay hindi dapat pagkatiwalaan. Nangyari yan kasi itong mga Kastila kasi tamad mga to eh. Um, Ginagaya nila yung mga royal, mga Kastila dito na dumating sa Pilipinas, ginagaya nila yung mga royalty sa Europe na nakaupo lang, nagpapalaki ng bayag at pumapasok lang ang pera dahil sa mga lupang ariendo. Hindi naman sila nagtatrabaho. Hanggang ngayon, yung sistema ng ariendo, andyan pa rin, no? Yung may-ari ng lupa, hindi naman sinasaka ang lupa, yung may mga nagsasaka at sa pagdating ng anihan ay sila ay nagbibigay ng certain percent ng porsyento ng ani sa mga may-ari ng lupa o sa mga landlord. Imagine, ano? Hindi ka nagpapalaki ka lang ng bayad mo dyan, nakaupo ka lang dyan, tapos may perang dumarating sa'yo. Mga inchik naman noon, mga immigrant, no? Simple lang, lahat pinapasok, kahit pagtinda ng 5-5, kahit ano, pagtitinda ng taho, pagkakarpintero, pag-eskultura, pagwawalis daan, pinapasok, magkapera lang, no? Talagang nagbabanat ng buto para kumita. So nagsimula pa yan sa panahon ng mga Kastila itong pagdududa. At kahit sa popular culture sa Pilipinas, sa mga sine, sa mga teleserye, pinapalabas palagi na kontrabida ang incheck. No? Um, Totoo kaya, siguro may class of culture kasi ako, kahit ako may mga masamang karanasan din ako sa mga incheck dito sa Pilipinas eh. Discriminatory sila, no? Ayaw nilang yung mga anak nila magkaasawa ng Pilipino. No? May girlfriend ako dati na incheck. Nung na-meet ko yung nanay niya, tinanong ako, are you Chinese? Ayaw nila. No? Tapos sila yung nagpauso ng contractualization at sinasabi rin na itong mga incheck ay oppressor, hindi sila nagpapasweldo ng tapat. At halos lahat ng illegal dito sa Pilipinas, no, drugs, gambling, kung ano-ano pa, inchik palagi ang namumuno. Alam mo, may katotohanan yun eh, kasi karamihan ng mga inchik dito na sa Pilipinas, lalo na yung mga na dumating dito noong 1950s, ng Communist Revolution sa China, karamihan sila dito tumakas. So, nag-alisan sila ng China, pumunta Malaysia, Indonesia, at karamihan nito ay Southern Chinese, no, sa Foyan province, kung saan ang salita ay Hokkien, no, at saka Cantonese. Alam mo sa China kasi may hidwaan din between Northern Chinese at Southern Chinese eh. Yung mga Northern Chinese, ang tingin nila sa mga Southern Chinese, mga tamad at saka mahilig sa illegal. Kaya nga yung mga yun dito, lahat ata dito. At saka may katotohanan din yan kasi so, in recent years, halos lahat ng mga illegal drugs dito
ang mga mastermind na drug lord na malalaki ay mga inchik. No? Alam mo, totoo yan kasi they cannot fly that plane in China kasi pag doon nila ginawa yun, firing squad sila kaagad. Eh, dito sa Pilipinas, you can get away with murder eh. No, nakakalungkot na pwedeng bayaran ng judikatura, pwedeng bayaran ng mga pulis. No, nakakalungkot yan. Kaya marami sa kanila talaga nagpa-apply ng kanilang trade dito sa Pilipinas, no? At ang isa pa, inuugnay yung mga inchik sa komunismo na alam natin na isang napakasamang sistema dito sa na ideolohiya, napakasamang sistema, napakasamang ideolohiya kasi pumapatay ng milyon-milyon dito sa mundo sa nakita natin sa saysayan. Pero alam niyo, sa ngayon, ang China ay komunismo na lang, komunista na lang sa pangalan eh. Pero ang sistema nila lahat sa pamamalakad ay talagang kapitalista na. Ang daming Starbucks, McDonald's, BMW, mga high-end car, Gucci, Louis Vuitton sa China. At sila yung namamayagpag kasi yung mayaman ng China at mga tao doon, they can afford to buy it. At ang nakakagulat yung mga talagang komunista dito, yung mga kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas, at lalo na yung mga legal fronts nila tulad ng Bayad Muna, kahit yung Akbayan, dati iisa lang mga yan, kaya lang nagkaroon ng breakup, nagkaroon ng Reaffirm, RA, at saka Rejectionist Group, RG, no? Reaffirming Juma Season, Rejecting Juma Season, ang mga RG, tawag ito na yung mga Akbayan ay kinokontra ang China ngayon. Nagpo-protesta doon sa harap ng Chinese Embassy at nagpo-protesta dito sa issue ng South China Sea. Akala ko ba komunista kayo? Akala ko ba magkabaro kayo? Kasi kahit yung mga komunista dito ay suportado. Actually, yung CNNs, no? CPP, NPA, NDF, no? Ay suportado na ng matagal na ng Central Intelligence Agency ng CIA ng mga Kano. Kano ang nagpifinance sa kanila, Kano ang nagdidikta sa kanila kung anong gagawin. Kaya mga komunistang grupo dito sa Pilipinas ay kontra na rin sa China. No? At tulad ng sinabi ko, may undercurrent, may cultural undercurrent na pinapalabas, na pinapaniwalaan na mga inchik dito sa Pilipinas ay kasama ng mga mapang-aping uri, no? Dahil sa mga business practices nila. No? Malalaking mga negosyante dito, puro mga inchik. No? Bakit kaya? May nabasa akong libro noon published ng Ateneo de Manila University Press by Go Bunwan. Ang title is The Secret of Chinese Economic Success here in the Philippines. No? Marami economic success pero actually marami ring failure. Yun lang yung hindi na-highlight mo yung mga naluging negosyo ng mga inchik. No? Ang isang dahilan daw yan na why the Chinese are very successful in their business enterprises is because of the village mentality. Ang ibig sabihin, nagtutulungan sila kaysa na maghilaan pababa. Kung napansin nyo, halimbawa, bumili kayo na sa isang hardware o sa isang auto supply, pag walang stock, tatawag yung kabilang hardware or yung kabilang auto supply maghahatid ng produkto, no? Talagang hilaan sila, tulungan sila paakyat, hindi tulad ng mga Pilipino na may crab mentality, hilaan din kailang pababa. Pag may Pilipinong umaangat, hihilain pababa sa pamamagitan ng chismis, character assassination o sisiraan yung negosyo. No? Kaya karamihan sa mga Pilipino ay may phobia ata sa mga inchik. At hindi lang nga, sa tingin ko, isa sa malaking factor dyan ay ang lingwahe ng Chinese language. Kasi hindi natin maintindihan ang salita ng mga inchik. At saka ang hirap ng sulat nila, characters, ano? Mag-memorize ka ata. Yung Chinese character, libo ata yun. No? So, ang hirap. Sinubukan ko noon mag-aaral ng Chinese pero sumuko ako eh. Kasi ang hirap, saka ang dami mong characters na i-memorize. At yun, isa pang barrier yun. Kasi nahubog na tayo ng Hollywood English, no? At
Sa kabila naman, may tinatawag na kanophilia. Bakit hinahangaan ang mga Amerikano? No? Alam naman natin na na-colonize tayo ng mga Kastila, tapos binenta tayo sa Kano. At noong 1901, yung US Army transport ship na transport ship Thomas, dumating dito August ata yun. Oo, kasi anniversary ni Nino yun eh. August 21, 1901. May dala-dala sila mga around 300 teachers, American teachers, na dumating dito para magturo ng English sa mga Pilipino. And ever since, of course, we know that since the American colonial period, yung educational system natin was highly influenced by the Americans. No? In fact, dito halimbawa sa Pilipinas, pag marunong ka mag-Espanyol, alta sociedad ka, mayaman ka. No? Ganun din pag marunong ka mag-English, mga bata, no? Nag-i-English, siguro mayaman to kasi nag-i-English. O yung taong magaling mag-English, ay siguro ay matalino to kasi ang galing mag-English. No, may joke nga sa American, tatalino ng mga bata kasi bata pa, galing na mag-English. Well, English is a language, is not a sign of intelligence. No? Pero yan ang paniniwala sa Pilipinas, basta English speaking, matalino. No? Marami dito English speaking, pero pag pinakinggan mo, the grammar is horrific. Naalala ko to yung kaibigan ko si Herbert Bartolome, no? Yung sa kanta niyang tayo'y mga Pinoy, tayo hindi kano. No? Sabi niya, katulad ng iba, pa English pa, kung pakikinggan, mali-mali naman. No? Parang aso, siya ay humingiyaw, hindi tumatahol. No? Kaya, basihan lang. Language siguro isang malaking barrier. Pero ang English naman, dahil sa mga Thomasites nga, mga 600 pa rin yun. No? American teachers na dumating dito para magturo ng English, no? Sa atin, no? And ever since our standard ang tawag dito, medium of instruction sa mga schools natin ay English, no? At para bagang sa strata ng lipunan, no? Sa baitang ng lipunan, mas nakakaangat yung mga English speaking, no? Pero may nagsasabi na baka yung next universal language ay Mandarin. In fact, Mandarin is the widely spoken language in the world right now. There was a point in time, Middle Ages, na yung universal language, ibig sabihin, kahit anong nasyon, kahit anong ethnic group, ito yung medium of communication. There was a time, Latin. Pagkatapos noon, naging French. Kaya nga, kahit ngayon sa mga embassy, no, ginagamit pa rin yung mga title, consul, charge d'affaires, mga French yun eh. So, yung language daw ng international diplomacy, French. Then after the Second World War, nang manalo yung mga Amerikano, ang naging universal language hanggang ngayon ay English. Naging language of business, naging language of aviation, etc. etc. So English na ngayon, pero may mga nagsasabi kasi ang China will be the next economic power, baka Mandarin daw. In fact, sa Netherlands, 10, 15, 20 years ago, no? Sa high school nila, nagtuturo na sila ng Mandarin sa Netherlands. No? Kasi alam nila that China was a rising economic power. Eventually, if you want to do business with them, kailangan marunong ka mag-Mandarin. No? Okay. Yeah. So, ever since the Thomasites, no, isa sa mga state apparatus na paliwanag ko yan sa mga nagdaan nating mga episodes na anong gagawin natin to see to it na hindi mag-industrialize yung isang bansa. Isa sa mga state apparatus, siyempre, ang kultura. No? And the Western world, headed by the Americans, have a very, very powerful state apparatus in the form of Hollywood. Ang tawag din natin dito, soft power. Lumaki tayo, yung mga cartoons na panood natin, yung mga kwento na naririnig natin bago tayo matulog ay makakanluran. No? Mga Batman, Superman, Alice in Wonderland. Ano ba yung kinikwento sa atin pampatulog noon? Yan, mga Jack in the Beanstalk. No? Pero walang Hiraya Manawari, walang Ibong Adarna,
walang Juan Tamad, yung mga mga adventures ni Juan Tamad, at kahit sa kanta, no? Pop culture. Simula pa noon, The Beatles, rock and roll, no? Hanggang sa kasalukuyan, no? Mga sine, puro puro English, no? Kasi magagaling na talagang cinematography nila. Ito manood ka ng, halimbawa, horror movie na Pilipino, naku, napakasama ng cinematography, lalo na yung mga special effects, no? Talagang kaya tinitingala talaga. At nalala ko noon, nung bata pa ako, mga tatay ko, mga katiyuhan ko, basta inumin, basta stateside, anything stateside, meaning imported, made in USA, magaling. Mga kotse, kailangan stateside, appliances sa bahay. Ba, mayaman kayo, stateside yung ref nyo. Yung TV nyo, stateside, CNET, hindi made in Japan. Actually, noong 1960s, basta sinabing made in Japan, walang kwenta. Parang ngayon, made in China. Pero actually, yung mga bulok na made in China, hindi yan sa mainland China, Taiwan yun eh. No? Kasi yung leapfrogging effect, leapfrogging strategy nga ng Taiwan na ginaya nila yung mga Western products, pero yung quality hindi naman maayos, hindi mabuti, kaya madaling masira. Puro Taiwan yun. Uh, Kahit sa mga auto store, no? Mga spare parts. Papipiliin ka, o sir, ito USA, ito Japan, ito China, China lagi yung pinaka-mura. So usually, actually, Taiwan yun. Eh, mga tao, usually piliin yung stateside o yung, ngayon, Japan, dati wala eh. Para daw, kahit mahal, kasi uh, para tumagal. Basta ganyan. So yun, Hollywood soft power, kaya hinahangaan lahat ng made in America ay magaling. Kahit sa mga artista, no? Kailangan mistiso looking o mistisa looking yung mga pangit ginagawang kontrabida, no? O kaya nga yung mga produktong pampaputi, may mga, wala akong alam, pero marami dyan sa mga supermarket, sa mga drugstore, para pumuti ka. Kasi para sa mga Pilipino, basta maputi, maganda. Yan ang epekto pa rin ng colonial mentality. Kahit sa mga ilong, Diyos ko, kaya nga siguro yumaman si Vicky Bello, no? Vicky Bello, no? Pampatangos ng ilong, kasi yung mga puti matatangos sa mga ilong nila, yung mga Asyano, hindi naman lahat, pero usually mga Malay group, pango yung ilong. So basta matangos yung ilong, maganda o pogi. No? Yung mga colonial mentality. So, marami na nangyari sa mundo, lalo na ngayon. Dati, we look down in China. In fact, sabi, kwento ng nanay ko, way back in the 50s or 60s, basta may ama ka, mayaman ka, maaama, ibig sabihin, yung yaya ng anak mo ay inchik. No? Yung mga Chinese kasi pumunta dito noon, nagtrabaho ng 1950s, tumakas nga doon sa Communist Revolution ni Mao Zedong, nagtrabaho na maid, na yaya, no? Kaya sila yung mga ama noon. No? Or sa ibang bansa ngayon, even Filipina becomes synonymous with the domestic helper. In fact, sa diksyonaryo, basta Filipina, isa sa mga definition ay domestic helper. Do you have a Filipina in your house? Meaning, do you have a maid in your house? No? So, malaki ang influensya ng soft culture ng Hollywood, ng popular culture, ng music, ng pagtuturo, kahit pagdadamit. Sinabi ko nga noon, we are a tropical country, ang init-init, pero yung mga tao naka-coat and tie. Sa Indonesia, mga importanteng okasyon, yung mga government officials sila nakasarong, no? Kahit mga businessman nakasarong, kasi that is their national attire. Sa atin, barong. Barong is appropriate for us kasi tropical country nga eh. Hindi mainit ang barong, pero mas marami ang nag-coat and tie. Kaya, ganon ang mundo. It was created in the image and likeness of the Western world. At nung nag-rise na economically ang China, hindi matanggap ng Western world na nauna na sila o itong inaapi nila dati. Take note, kung ang Pilipinas ginahasa ang 2 beses, ang China ginahasa ng napakaraming beses.
tayo na-colonize ng Espanya at saka Amerika. Sila, no? Uh, Spain, no, no, British, the French, no? Hinati-hati nila yung Portuguese, no? Kaya nandiyan pa rin yung Macau eh. Hinati-hati nila yung China, na-colonize din sila. At ang sama ng tingin ng mga white supremacists, mga puting tao sa mga Asia. In fact, sabi ni Sas Rugando, the first atomic bomb was dropped in Asia, not in Germany. Nakalaban din noon ng mga Amerikano at British. Asia ang binumba ng atomic bomb, ang tinestingan ng atomic bomb, no? Talagang ang baba. At kung ano-ano pang propaganda ang hinahagis ngayon sa China, isa na diyan ang nangyayari sa South China Sea, na bully din China, no? Wala namang katotohanan kasi yun nga sa isang episode natin na Cinderella Complex, no? Uh, Karamihan sa mga argumento nila itong sina Tariela ay yung tinatawag natin sa logic na fallacy, no? The fallacy of argumentum ad misericordiam, or appeal to emotion, not to reason. No? Kasi kung titingnan mo yung mga posting nila sa Facebook, sa Instagram, sa dyaryo, wala naman, hindi naman pinapaliwanag yung mga technical details ng international law. Basta sasabihin nilang international law. Plus, alin dun, saan dun. No? Kundi inaagaw lang teritoryo natin, atin to, no? Mga mangingisda natin, ganoon, puro appeal to emotion, which is very effective sa mga Pilipino na may Cinderella complex. No? Kung ano-ano na lang ang binabatok kahit tulad ng COVID, no? Sa yung una nilang tinawag na Wuhan virus daw, no? Galing daw sa China itong COVID. Pero ngayon alam na natin na ito palang COVID na patent na as early as 2014 or 2004 ata, 2004 pa. I'm not sure with my facts, no? Um, at ginawa doon sa Fort Detrick sa Maryland, USA. Ang Fort Detrick is the United States Army biowarfare laboratory. No? Tapos may mga American soldiers, officers, pumunta ng Wuhan para sa conference, in-infection ng virus, kaya doon unang nagkalat sa Wuhan. At pinalabas na ang COVID ay galing ng China. Lahat na lang. No? Sa China galing. At ngayon, ito pa yung trilateral partnership ng US, Japan, at Pilipinas. Diyos ko, ang US, sinakop tayo, pinolonize tayo. Ang Japan, sinakop din tayo. Maraming pinatay, maraming ginahasa na babae, yung mga comfort women. No? Ang China, hindi tayo in-invade. Pero ngayon, at itong US, itong Japan, they are a sinking economy. Wala na yan, palubog na. China is a rising economy. Bakit dito ka makipag-alyansa sa mga US? Dahil nga sa kanophilia. Paghanga sa mga Amerikano. Pagsamba sa mga Amerikano, no? Yan ang tawag, at tayo gusto rin natin yung ganyang lifestyle ng mga colonizers, nakaupo lang, umakyat ng pera. Ang tawag ni Paulo Freire diyan sa kanyang librong Pedagogy of the Oppressed is internalizing the values of the oppressor, no? Ang mga taong na colonize, no, inapi na masyado, gusto nila yung buhay nila, kultura nila, katulad din yung manang api sa kanila. O sa tingin ko rin, ang mga Pilipino is suffering from Stockholm Syndrome. Ang Stockholm Syndrome, nangyari sa Stockholm, Sweden, may kinidnap, masyado siyang pinahirapan, sinaktan ng kanyang mga kidnapper, hanggang sa nagkaroon ng reaction formation na sa halip kamuhian niya yung mga kidnapper niya, minahal niya yung mga kidnapper niya, yung mga taong sobrang binugbog, inapi kasi, kaysa na kamuhian yung mga nambugbog, ay mahalin yung nambugbog. Yan, Stockholm Syndrome tawag yan. Ganon din siguro ang nangyari sa Pilipinas, na ganito na yung ginawa ng mga Amerikano, ganito na yung mga ginawa ng mga Hapon sa atin. Ngayon, sinasamba nila. Alala ko yung nanay ko nung panahon ng Hapon daw, kasi nag-evacuate sila sa bundok eh. Isang beses may nagtitinda ng sabon. Ang sabon sa Ilonggo kasi habon yan eh. Actually, that's Spanish, no? Habon. Sumisigaw, habon, habon.
Nung narinig nila, akala nila Hapon, nagtago sila. No? Talagang lumunta sila doon sa mga bunker nila. Kasi parating na yung mga Hapon. Ngayon dyan sa Ermita, pag may sumigaw na Hapon, ako, labasan yung mga babae. Oh, andito na si Daddy San, si Papa San. Andito na yung mga Hapon. No? Kawawa naman tayo mga Pilipino, no? Hindi natin maayos-ayos maituwid ang historical facts. Naka Stockholm syndrome na tayo, no? Ngayon, itong xenophobia o canophilia, no? Takot sa insect, pagmamahal sa Hapon, paano man natin maituwid to? Nalala ko si Pangulong Duterte na noon in interview. How do you rectify this colonial mentality? Eh sabi ni Duterte, napakahirap din kasi ilang daang taon tayong na-colonize. Sabi niya, hindi mo mabago overnight yan. Especially now with the overwhelming influx of soft culture like Hollywood, like the music, no? Mahirap yan, no? Mahirap. So, minsan sabi ko sa sarili ko, baka kailangan magkagera talaga kasi para makita ng mga Pilipino kung gaano ka-traidor itong mga Kano. No? Kasi, in fact, may nagpadala sa akin ng confidential document recently galing sa US State Department. Very clear na yung Mutual Defense Treaty does not cover on disputed territory or attack on any Philippine vessel. It will only cover if there's an attack on a metropolitan area ng Pilipinas. Pero sa mga dyaryo, sa mga radyo na makikita natin, maririnig natin na kahit si Biden nagsasabi an attack on Philippine vessel will invoke the Mutual Defense Treaty. Nagsisinungaling sila. No? Kasi ang hindi po covered dyan ng Mutual Defense Treaty. Kaya kung magagera man, tulad na nangyari sa Ukraine, no? Natulala ang lahat nung inabandona sila ng Amerikano kasi bago ng gera, sabi ng Amerikano, we'll never leave you, we're right behind you. Nung pumutok na, nasaan sila? Andun, nagsusupply ng armas para sa kanilang sariling kapakanan. Tulad, halimbawa, pag nagkagera dito, sigurado ko, no? Yan din ang paniniwala ng mga maraming analysts. It will not be US versus China, but again, proxy war. China versus the Philippines, Japan, South Korea, Australia, and maybe New Zealand. Ano? Isasalang na naman ang Kano, mawawala na naman yan. No? Nung Second World War, ganun din nangyari kasi si MacArthur was an overrated general. Palpak naman si MacArthur eh. No? Hindi sinunod yung suggestion ni Colonel King na yung Oplan Orange. Yung Oplan Orange was the US Army war plan in the Pacific. Dinisregard niya kaya yung mga Hapon, they march post from Lingayen to Manila. Si MacArthur naman, tinipon niya yung American force and Filipino forces sa Bataan at saka sa Corregidor hanggang sa bumagsak. Tapos tumakas siya. And it took 4 years, no? Bago siya bumalik dito kasi mas inuna ng mga Amerikano yung gera sa Europe kasi pareho nila mga puting lahi. Tayo, sino ba naman tayo, mga Asian tayo. No? Kaya siguro, ewan ko lang, no? Siguro pag pumutok ang gera, marami ng Pilipinong namamatay, nasaan ang Amerikano? Wala. Baka ma-realize ng mga Pilipino na hindi pala talaga mapagkatiwalaan itong mga Amerikano. Maybe that's the necessary evil na kailangan daanan ng Pilipinas para magising, no? Na para makarecover sa hangover ng colonial mentality or canophilia, tawag ko dyan, no? Canophilia na talagang hinahangaan ng Amerikano na hindi naman dapat pagkatiwalaan. So at hindi rin nakikita ng mga Pilipino dahil sa xenophobia itong progress na nangyayari sa Asia ngayon. No? Ngayon magkoconnect na sila ng train from China to Thailand to Vietnam, Cambodia, up to Malaysia. No? So dito sa East nangyayari, progress, progress, progress. Ang West naman, gera, gera, gera. Ganon sila. Mga Pilipino doon nakakapit sa West dahil nga sa canophilia. Tingin nila sa mga mapuputling tao, matatangkad na tao, bland ang buhok, matatangos ang ilong, ay mga Diyos. So,
tingnan natin, no? Sakali naman, pero hindi natin makorekto overnight. Ilang daang taon na na-colonize tayo, nagkaroon pa ng Stockholm Syndrome. So maybe that would be the necessary evil that we have to go through. Kung magkagyera man, maraming Pilipino mamamatay, nakakalungkot, at nakikita ng mga bagong saling lahi na iniwan tayo sa ere ng mga Pilipino, ng mga Amerikano, isinala lang tayo sa gyera. Sa ulitin, mga kabugtaw, tandaan natin to, xenophobia, takot sa inchik, canophilia, paghanga, pagsamba sa mga Amerikano, at sana, no? In fact, sinasabi ko nga ngayon, I'm neither pro-American or anti-Chinese, or I'm neither pro-Chinese nor anti-American, I'm pro-Filipino. Kaya lang, ang punto ko rin, sana we will go beyond nationalism. Wala nang Filipino, Thai, Vietnamese, American, European, or Chinese, but humanity. Sinabi na yan ni Ronald Reagan no, ng speech sa United Nations. No, that if we hopefully we will realize that we are part of the human race. Maraming salamat mga kabunta.